So yun guys, ito na mag-aayos po tayo ng rice cooker. Itong rice cooker na to is galing kay Ma'am Desiree. Kasi wala akong rice cooker kaya nangyari na lang sa iba. Ang sira doon nito is yung fuse niya, thermal fuse. So yan, sabi niya yung Ma'am thermal fuse daw yung problema nito. Kaya dyan sa parte na yan, check ko na kung anong problema. Yan, titignan ko kung paano siya bubuksan. Tapos dito, kung makikita natin, nabuksan ko na yung rice cooker. Yan, tignan ko na siya yung rice cooker. So, may napansin ako dyan na parang weird. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung napansin ko. Yan, parang check ko parang may mali. Hindi ko mauna kasi yung bawal ng loob. Yan, tapos yan. Update ko lang kasi ginawa ko kahapon. Yan, yung isang rice cooker. Tapos diba gumising ako ng umaga, kumain ako syempre. Tapos after nun, Facebook, TikTok ng scroll. Tapos punta ng court. Tapos ng gabi na, nag-ano ako. Nag-asta ng rice cooker. Yan. Tinitignan ko dyan kasi as I see, as I observe, based on my experience, usually ang problema ng mga rice cooker ay yung pagpindot mo is kung makikita niya, for example, rice cooker. 'Di ba pag sinala mo yung kaldero, dapat bababa sa cook. So, nung tinry ko yun bago ko sa mga video na to, hindi siya bumabasok. So, ang theory ko dyan is, tingin ko hindi lang fuse ang may problema dyan. Tingin ko yung mismo din, yung mismong switch din, hindi lang yung fuse. So yan, chinek ko na, tignan ko yung loob kung may problema pa kasi sabi niya naman, tignan ko yung wiring. So tignan ko yung wiring dito kung okay na. Yan, tignan ko lang dyan, tingin dito, tingin doon. Tapos yan, may ipis. Yan, may pinto ako dyan. Yan, may inaayos ako dyan. Tapos yan, meron kasi yung ipis na nakita dyan. Pinatay ko lang. Mabaho, kaya pala mabaho yung loob ng ipis. Tapos may mga tayo din. Buti hindi ako takot sa ipis eh. Yan, tapos yan. Mamaya, ipapaliwanag ko yung nangyari. Batip yung mga tao dito sa bahay. Ang iingay ang puto. May parang tumimik dito eh. Yan. Tapos yan, kung makikita, titignan ko kung nagpa-function pa ba yung spring niya. Titignan ko kung nagpa-function pa ba yung spring niya kasi yung tinapansin ko kanina, kaya ayun, tatry ko ayusin. Pero first, iaano ko muna yung fuse, ikakabit ko muna, kapalita ko mamaya. And that is why brown yung itlog. So guys, magki-quiz tayo. Prepare 1/4 sheet of paper. 1/4, ma'am. Ma'am, 1/4. 1/4, ma'am. Ma'am, 1/4, ma'am. Kaka-cellphone mo yan. Tapos, kung makikita na, papahita ko yun dito. Kung makikita niya. Wait lang. Iyan. Tignan nyo, di ba dapat? Tatlo yung line dapat yan. Tatlo yung kumbaga yung in. Tatlo dapat yung wire niyan. Tignan mo na, kung makikita natin talaga lang. So, mangyari niyan. Ano lang yan. 110 lang. Wala siyang ground. Ang importante kasi ang
importante kasi ang ground sa ating circuit kasi ito yung para magiging safety purposes din. Tignan mo, pag for example, heater na bumili ka ng heater na local lang, yung mumurahin lang. Kumikita natin, yung mga mumurahin lang, dalawa din yung line. Ibig sabihin, 110, 110, 220 yun. Pero, affordable siya. Pero, kapag ginamit mo na siya, delikado kasi ang mangyayari, it's either iinit yung wire or puputok yung extension mo or yung mismong water heater mo. Kasi nga, dalawa lang niya, wala siyang pang safety, ganun. Tapos yan, tingin ko ito lang to mumurahin lang siya kaya ganyan yung itsura niya. Yan, tinatanggal ko na siya kasi lalagay ko yung fuse. Tapos yan dito, natanggal ko na yung fuse na luma and nakita ko din sunog na yung fuse. Yan, check ko pa din. Yan na, nalagay ko na yung bagong fuse. Ito yung lumang fuse, makikita natin masyado na siyang sunog. Ayun na, vlogger bag, solid. Yan yung bago natin papalit. Yan, ganyan. Yan, pinag-compare ko siya kung tama ba yung nabili ko. And konti naman yung yung pagkakaiba niya kasi sa may luma nakalagay doon is 60 Hz only, and then sa kabila is ang bago is 50 to 60 Hz. So ganoon din, kumbaga wala silang gano'ng pagkakaiba, and also parehas yung 250 volts tapos 10 ampere parehas din. So yun, kaya tugma naman yung nabili ko, kaya okay lang. Yan, itinan ko na, kaya paliwanag ko dyan yung nangyayari, kung ano bang what the fuck na nangyari. Yan.
Yan, tapos niyan, dahil nakabit ko na, ibabalik ko na lahat yan. Yan. Pero hindi pa natapos ang lahat yan. Hindi pa natapos ang ating kalbaryo sa rice cooker na yan. Magagawa ko siya, pero basta magagawa ko. Tignan nyo na lang kasi para yung ano eh. Yan. Yan, nagasalta ako. Alam talaga naririnig siya. Oo, ikabe. Yan. Tapos, screwdriver. Yan, pagkakulit na kulit yun. Guwapo, shit. Tapak. Yan. Yan. Kahita ako pa. Nakabit ko na. Ang galing ko daw. Nakabit ko pero di man gagana. Joke lang. Gagana yan. Iwanan nyo kasi. Pagkasira or pagka-short circuit ng isang appliances or gadget, something ganun. And then, yan. Pero alam ko dapat, may ano pa to eh. Kumbaga dapat may ground to. Ang purpose ng ground is, may ano siya, safety purposes din siya, alam ko eh. Pero, ang nandito is wala siya, which is, dalawa lang, 110 and 110. Yung dalawa to, 110 tas 110. So, pwede 220. Makikita natin. Tapos yung papakita ko sa inyo. Tignan nyo, napansin ko sa yan. Makikita nyo. Yan. Itong isa. Yan. Nakasa. Yung easy kasi walang polarity yan. Yung gitna yan dapat ano yan. Dapat ano yan. Ground. Tignan nyo. Parang wala siya naka sa loob. Diba? Wala siyang basta yung wala siyang yan. Dito sa may rice cooker namin, di ba meron siyang tatlo yun sa may loob niya. Tignan niyo, di ba tatlo. Tapos pag tignan mo din yun sa may rice cooker, sa may saksakan, tatlo din. Di ba, tatlo din. So, ang kabila, dalawa lang. Di ko alam kung bakit. Siguro 3 minus 1. Di ba? 2. Galing ko Yan, tapos yan. Yan, bumalik ako dyan. Yan. Tignan nyo, yan. Di ba? Yan, dalawa lang. Tapos
Tapos yan dito, napansin ko kaya ang problema niya is yung magnet niya hindi na gaano kumakapit. Tignan niyo yung dito, yan. Yan, hindi na gaano kumakapit. Kaya ginawa ko ng paraan yan. Kumbaga medyo nilapit ko pa. Or nilapit ko konti dun sa may sa may ibabaw para kapag sinala mo yung kaldero, hindi na siya kailangan pa ng sobrang diin para dumikit yung magnet. Yan, tignan niyo. Napaliwanag ko yun dyan. Yan. Tapos, yan ganyan. Tinitignan ko may mali ba or something na may problema talaga. Kaya, ginaganyan niya. Switch ko kung may problema ba siya. Yan. Ayan, no. Na ano ko. If ever man ang problema, syempre ayusin natin yan. Kailangan natin ibigay kay mami ng maayos. Kasi, syempre, yung goal nga natin, maaayos ng rice cooker. Yan. Sinundin ko yung yung mga wiring, okay naman siya. Yan, tingin ko problema yun lang sa may magnet yan. Piyakas ko na siya. Yung pagbaklas ko niyan, yan o. Yung pagbaklas ko, nakita ko yung magnet, parang ang layo na ng niya, kumbaga, napakalayo ng range siya sa yung bakal para dumikit siya dun. Tapos ang nangyari, yan o. Tatanggalin ko yan. Yan. Medyo magawa lang camera pero okay lang naman yun. Paliwanag ko naman sa inyo parang yan. Hindi yung gagawin ko Nakabit ko na Kumbaga naayos ko na Nabalik ko na sa dati. Tignan yung gagawin ko dyan Yan. Pag kanina kasi, yung switch ko, ayaw bumaba, ayaw mag-cook. Nung inalis ko na yung sa may warm, okay na siya. So, hindi yung gagawin ko dyan. Didagyan ko ng screwdriver para kumbaga ayun yung magiging kaldero kung pampabigat kumbaga. Yan. 'Di ba nandiyan na nag-cook na siya. Tinanggal ko yung screwdriver. Umangat na siya kasi nga wala na pampabigat. Kumbaga yung kaldero ng rice cooker yung mismo mag-trigger sa may spring na bumaba at tumikot yung magnet dun. Tapos yan iulit ko ulit. Tapos yan. Pag tinanggal ko yung kaldero, for example, yung screwdriver niyan, tignan niyo. 'Di ba tapos na. Galing ko